Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary. Make His praises glorious. Make His praises glorious. Lift your hands and bless Him. Lift
Halina at ating ibukas ang ating puso sa Diyos dahil siya ang nag-aalok ng biyaya at katubusan sa sinumang tutugon sa kanyang paanyaya. Tayo ay nagsasama-sama dahil sa tinanggap natin ang kanyang paanyaya. At tayo ay naririto upang ipahayag ang kanyang kabutihan sa sandaling ito ng pagsamba. Ating ibahagi ang gawaing pagtubos ng Diyos sa lupa at akayin pa ang iba sa kanyang walang hanggang liwanag na pinatatag sa paghahari niya. Lahat, Tayo ay pumarito upang hanapin ang kalooban ng Diyos at magpatotoo sa kanyang kaligtasan, pag-ibig at katotohanan. Puri sa Diyos ng biyaya at sa lahat niyang nilikha. Kalangitan at naghayag ng kanyang kapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Diyos ng lahat ng kahabagan, pinupuri ka namin sa bagong araw na ito na pinagliliwanag ang aming mga buhay sa mga pangako at pag-asa na nasa amin kay Hesukristo. Pinupuri ka namin sa pagkakataong sumamba at magsama-sama na nagpapalago ng aming pananampalataya sa iyo at nailalapit kami sa isa't isa sa bigkis ng iyong kamangha-manghang pag-ibig. Pumarito ka, O Panginoon, sa katahimikan at papanatagin ang aming mga kaluluwa nang kami ay makinig at maunawaan ang iyong salita. Gayon din ang pangungusap ng iyong Espiritu. Palakasin mo kami upang ipahayag ang iyong kaluwalhatian at ipamalas ang iyong kabutihan sa mundo, dahil ikaw ang Diyos na ang paghahari ay walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Sinasabi natin, ang Diyos ay matuwid. Subalit, madalas na hinahayaan ang ating kapalaluan na magdala ng pagkalimot sa pag-ibig ng Diyos. Nagpapahayag tayo ukol sa pag-ibig, ngunit mahirap para sa ating ibigin yaong iba ang pamumuhay at pag-iisip sa atin. Nagtuturo tayo ukol sa pananampalataya, subalit mas pinipili natin ang kasiguraduhan sa yamang material, katanyagan at kapangyarihan. Naglalantad tayo ng kasamaan sa lipunan, ngunit nabumuhay tayo na winawalang bahala ang sariling kasalanan at kahinaan. Nagsasalita tayo ukol sa pagdurusa ng mga tao, ngunit marami tayong dinadahilan kapag pagtulong sa kapwa ay kailangan ng isagawa. Hanapin natin ang kahabagan at kapatawaran ng Diyos habang ipinagtatapat sa Kanya ang ating mga kasalanan. Atin pong sabay-sabay na sambitin ang panalangin ng pagsisisi. Dakila at mapagmahal na Diyos,
Tinatanggap naming nagkasala kami sa iyo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi ka namin inibig ng buong puso, isip at lakas. Hindi rin namin inibig ang aming kapwa tulad ng sa aming sarili. Linisin mo kami, O Panginoon, mula sa aming mga nagawang kasalanan sa iyo, at ilayo mo kami mula sa mga mapagmataas na pag-iisip at makasariling pagnanasa. Sa iyong kahabagan, patawarin mo kami sa aming mga maling nagawa at akayin sa kung ano ang marapat bilang iyong mga anak, upang kami ay malugod sa iyong kalooban at lumakad sa iyong kaparaanan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kay Kristo, tanggapin niyo ang katiyakan ng kapatawaran ayon sa nakasaad sa Mikas 7, mga talatang 18 at 19. Wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Muli mo kaming kaaawaan. Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Purihin ang Diyos sa kanyang di nagmamaliw na pag-ibig at katapatan. Pagmamahal sa akin ni Kristo, di nagmamaliw, di nagbabago. Buhay niya ay inihanda nang ako'y matubos. Ako ngayon'y kay Kristo, si Kristo ay akin. Kahit kumanaw sa mundo, at langit ay dating. Isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Makulimlim man ang panahon, ngunit ang presensya ng Diyos ay patuloy na nagniningning sa ating kalagitnaan. Malugod na pagtanggap sa atin pong lahat dito sa Tagalog Online Service. Kayo man ay nasa loob ng Zoom room o nasa Facebook live stream. Ngayon ay ika-10 linggo sa panahon ng Kingdom Time. At ika-4 na linggo ng Oktubre, may isa pa po tayong linggong darating para sa buwang ito. At ang susunod na linggo ay pumatak talaga ang Reformation Day. Yan ay October 31. Ang atin po ngayong choir, in charge ay ang atin mismong Crusaders Choir na pinangungunahan ng atin pong choir conductor na si Kuya Pio Vizcara at ang accompanist na si kapatid na Joshua Agarado.
Tayo po ay nagpapasalamat din na ang atin pong mga patnugot ngayon ay mga kabataan dahil ang buwan ngang ito, anniversary month, ay kanilang pinangungunahan. Ang atin pong patnugot ay magkapatid, si kapatid na Joella at Jonas Latiguera. Pareho silang mga miyembro ng Hagios CYF. Si Joella ay professional, certified public accountant. At siya po ang tumatayong auditor sa atin pong Youth Coordinating Council. Samantalang si Jonas ay estudyante ng De La Salle University and Industrial Engineering. Muli, salamat sa inyong dalawa at sana'y sundan pa ito. Wag lamang ngayon. Tayo po ay tunay nga pinagpala ng Panginoon sa naging pagdiriwang ng ating pong ika-114 na taong pagkakatatag ng ating minamahal na Ellenwood Malati Church noong nakaraang linggo. Nagpapasalamat tayo sa ating pong youth ministry na talaga namang malaki ang ginampanan para maging maayos, makahulugan at masaya ang ating pong pagdiriwang. Sa mga samahan, organisasyon at mga group, mga iba pang mga program ministries na nakibahagi at kanilang presentation sa video ay tunay ngang makikita natin dito kung paano hindi talaga mapipigilan ang pandemyang ito para magdiwang tayo kahit sa paraang virtual. Muli, salamat po maging sa ating mga worship stewards na naging punong abala sa atin pong nakaraang anniversary Sunday. At bahagi pa rin ng atin pong anniversary month na atin ding kinikilalang EMC History Month ay ang atin pong in-focus sa buong buwan ng Oktubre ay mga patotoo ng mga former YCC coordinators. At ngayong araw na ito ng linggo, ang may bahagi naman po, nagbahagi ay ang atin pong kapatid na Attorney Grace Magtolis na isa rin sa talaan ng mga naging coordinator ng YCC at kasalukuyan siyang choir conductor ng ating pong youth choir. Patuloy tayong nagpapasalamat sa ating pong kapatid na Tex Abante sa linggo-linggo niyang pagbabahagi ng daily devotions natin na nasa intercessor. Nawa mga kapatid, binibigyan natin ng panahong mabasa ang mga naririto sa Ellen Buder, no? Mga balita, daily devotion at ang ating pong intercessor. Mahalaga, lalo na po itong ating in-focus ng October na mabasa ninyo dahil kung may mga trivia doon na medyo alanganin kayo at medyo para sa inyo ay kailangang ituwid. Bukas po tayo dyan. Ang historical facts naman ay po pwede talagang i-contest, no? Meron lang tayong dapat na maging basihan. Yan po ang ating layunin. Kaya meron tayong ganitong October in focus na mga historical testimonies para mas maging malawak, comprehensive ang atin pong kasaysayan ng EMC. Noong nakaraang Miyerkules ay nagpapasalamat tayo sa atin pong kapatid na si Joy Torres sa kanyang makabagbag damdamin na patotoo. Alam naman natin na ang kapatid na Joy ay tinamaan din ng COVID. Balit sa kanyang patotoo, nakita natin, narinig ang kilos ng Diyos sa kanyang buhay. Sa darating pong Miyerkules, huling Miyerkules ito ng buwan, ay magkakaroon ng ating pong ginagawang breakout groups.
So inaanyayahan ko po kayo na daluhan at ito yung magandang pagkakataon na magkakwentuhan talaga, magbahagi ng patotoo na hindi namamadali, no? Hindi tayo namamadali at nagagawa nating mapanalangin ang isa't isa. Ito po ay sa darating na Miyerkules. Yan ay October 27. At pinapaalala na wag nawa tayong maging kampante, hindi lamang sa mga health protocols dahil alert level 3 na ang Metro Manila at maging ang Cavite. Hindi lang po doon, kung hindi maging komportable na sa ganitong sitwasyon or virtual online services at hindi na nagiging mahalaga para sa atin ang magsama-sama. So maganda na tayo po ay nagiging bahagi ng mga pag-aaral. Kung kayo man ay merong mga group Bible studies sa inyong organization, samahan niyo po ito. Tayo po ay may Sunday school sa mga bata, mga magulang. Ito po ay pamanhik talaga natin na siguruhin po natin na ang ating mga bata ay dumadalo ng ating pong online Sunday school. Hindi naman yan fixed. Pwede naman po yang puntahan na lamang sa ating pong Facebook. At tabihan nyo ang inyong mga anak. Napakagandang pagkakataon ito para maakay talaga ang mga bata sa daan ng Panginoon. Ang ating pong mga kabataan ay meron namang Bible study tuwing araw ng linggo, alas 2 ng hapon. Ang mga nakatatanda o adults ay tuwing Sabado, alas 6 ng gabi. At ang atin pong iba pang mga online services, 4 po iyan, at nawa ay sinisikap natin na palaguin ang atin pong buhay pananampalataya, lalo na sa panahong ito. Atin pong pinapahayag ang ating pakikiramay sa pagduluksa ng pamilyang o sambahayang Di Makulangan sa pag-uwi sa Panginoon ng kanilang ina na si kapatid na Corazon Mendoza Di Makulangan. Si Nanay Ason, sabi nga, siya po ang ina ng atin pong kapatid na Tina Di Makulangan Martinez. At siya po ay namatay sa kanilang bayan na sa San Antonio, Quezon. At doon isinasagawa ang mga gawaing pagpapasalamat at pag-aalaala. Binabati po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito hanggang sa darating na Sabado. Atin pong makikita dyan ang mga pangalan ng ating mga kapatid. Kung kayo po ay merong kakilala dyan, magandang paalala ito na i-message o i-text naman po natin sila. At ang atin pong wedding anniversary, mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, ay naririto rin po. Gusto ko lang bigyan ng natatanging pagbabanggit ang atin pong Ate Bel Inocencio at ang Kuya Kiko sa 25. At ang mag-asawang isa pa po ay ang kapatid o ang dating trustee Arturo Tidong Maturan at kapatid na Seni Maturan. Ang kapatid na Seni ay magdiriwang din ang kanyang kaarawan ngayong Biyernes. Yan ay October 29. Kung may malimutan man po ako, yan lang ang aking alala at nabanggit. Ngunit nakalagay naman po ito sa talaan. Purihin ng Diyos sa inyong dagdag na taon bilang individual, sa inyong kaarawan at sa inyo ring pagsasama bilang mag-asawa. Patuloy po ang ating pasasalamat sa inyong tapat na pagiging katiwala ng yaman ng Panginoon. Ang atin pong mga bank accounts ay bukas sa inyo pong fund transfer or deposit. Muli, paalala, tulungan po natin ang ating finance staff na makilala o
matrace kung saan nagmumula ang mga deposit na ito. Pwede niyo pong ipadala ang screenshot ng inyong deposit or transaction confirmation slip. Kanino man sa amin na mga pastor o maging kung madediretso nyo sa atin pong cashier ay maaari din po naman. Nawa ang atin pong pagsasama-sama ngayong hapong ito, pakikinig ng kanyang salita ay maging mapagpala at mapagpatatag ng ating pong pananampalataya. Sa sandaling ito, tayo po ay magsama-sama sa paanan ng ating Panginoon sa trono, sa harap ng trono ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Minsan pa nga, O Diyos, kami ay iyong pagpapalain. Bibigyan mo at magpapahayag ka sa amin ngayong hapong ito bilang makapangyarihang Diyos na buhay at aming tapat na kaibigan kay Kristo Jesus. Marami pong salamat na ngayon ay nagkakasama-sama muli kami. Hindi man ang pisikal, ngunit virtual, pero hindi nito, Panginoon, mahahadlangan nga ang iyong mahimalang pagkilos upang mapatatag pa ang pagiging isang katawan namin ni Kristo, ang iyong iglesia. Maraming salamat na sa nagdaang linggo ay aming naranasan ang magsama-sama muli, bagaman pangalawang taon ito ng virtual celebration, ng taong pagkakatatag ng amin pong minamahal na EMC. Salamat na may pagsisikap ang bawat isa na maging bahagi at magbahagi rin ng talento, anumang mga kaloob upang ipahayag ang aming pagpapasalamat, O Diyos, sa iyong katapatan sa loob ng mahabang panahon ito. Maraming salamat sa mga patotoo na aming nababasa, na aming naririnig kung paanong ginamit mo ang iglesyang ito upang lumalim kami, O Diyos, sa amin pong pananampalataya at makadama, makasumpong ng isang espiritual na sambahayan na amin nga, O Panginoong, mapupuntahan. Lalo na sa panahon na kailangan din naman namin ng paghinga mula sa mga sunod-sunod na pagsubok at hamon ng buhay. Panginoon, maraming salamat na sa panahong ito ng pananambahan ay maipahahayag namin ang pakikiisa sa mga kapatid namin na dumaraan din sa makipot na landas ng kanilang buhay. Tuman ay nawalan ng mahal sa buhay at umuwi sa iyo at nagluluksa, o ito man, Panginoon, ay bunga ng karamdaman. Aming itinataas sa iyo ang sambahayang di makulangan na sa pag-uwi ng kanilang ina ay magkahalong lungkot, ngunit meron ding galak sapagkat matapos ang mahaba-habaring panahon ng paglaban ng kanilang ina sa sakit na kanser, ay nakatamo siya, Panginoon, ng ganap na kagalingan sa iyo. Salamat po na sa kanilang bayan ay doon siya inabutan ng pag-uwi sa iyo, kung kaya't napakapayapa siyang umuwi, Panginoon. At payapa rin na ibalik, na ipagkaloob, pabalik sa iyo ang minamahal nilang ina. Patuloy mo, Panginoong, bigyang kaaliwan ang sambahayang ito at gamitin ang pagkakataong ito ng pagluluksa na mabuklod sila at papatatag bilang isang pamilya. Patuloy namin tinataas sa iyo ang mga kapatid namin na may karamdaman. Ito man, Panginoon, ay
dahil sa COVID o hindi man COVID, ngunit tanggap namin at nababatid namin na ang magkaroon ng karamdaman ay napakalaking hamon sa mga sambahayan. Hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa pinansyal. Panginoon, ito ang pagkakataon na maipahahayag mo, maipakikita mo sa iyong mga anak na ikaw ang Diyos na El Shaddai na tumutugon sa aming mga pangangailangan. Tulungan mong makasumpong ng kagalingan ang mga kapatid namin ito at maging panatag na ang pangangailangan nilang pinansyal ay iyong ipagkakaloob sa iyong takdang panahon. Patuloy namin tinataas sa iyo, especially Panginoon, ang amin pong Elder Bell Inocencio na nagpapatuloy pa rin na nasa ospital ngayon. Panginoon, nawa ay manumbalik na ang kanyang kalakasan at gamitin din ang pagkakataon ito upang tunay ngang papanatagin ang loob niya sa iyo at magkaroon ng kapahingahan. Salamat sa mga kapatid namin na nakasumpong na rin ng kagalingan. Nagpapasalamat kami, nakikigalak, O Diyos, nakikipagdiwang sa sambahayan ng mga besina sa kagalingan at paglabas sa ospital ng baby nila na si Miguel Alonso. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbigay kagalingan sa sanggol na ito. At gayon din sa iba pa naming mga kapatid na maaaring tinamaan ng COVID, asymptomatic, ngunit ang sakit na pagkaburyo ay sa quarantine o isolation ay maaaring gumagapang din sa kanila. Panginoon, marami pong salamat na makatitiyak kami sa iyong patuloy na paggabay at pag-iingat sa aming lahat, maging sa aming bansa. Dalangin namin na ang pagbahanga ng bakuna, O Diyos, ay gamitin ng taong bayan upang sila man ay magpabakuna na. Huwag niyo pong itulot na may ma-expire na mga bakuna samantalang may iba naman na hindi naaabutan nito. Panginoon, ikaw po ay kumilos upang mapadaloy nga ang biyaya mong bakunang ito maging sa mga liblib na lugar at ang mga kabataan na maaari ng bakunahan ay makatanggap nito. Kahabagan mo kami sa paglapit ng darating na national elections. Samantala, naghihintay pa kami sa ilalabas na final list ng candidates na sa ilang linggo ay lalabas na. Ngunit alam namin na may mga nangyayari, Panginoon. At nawa hindi ito magbigay sa amin ng kabalisaan. Bagkus, mag-akay pa sa amin ito sa iyo. Magtiwala sa iyo at sabay nito ay ang pagiging mapagbantay bilang mga mamamayang Pilipino. Huwag po nawa naming ibenta ang aming mga boto kung hindi bumoto kami ayon sa iyo ring tagubilin ng matuwid na pinuno ng bayan. Sapagkat ang matuwid na pamumuno ay nagdadala ng lugod sa iyo at mas umaagos ang iyo pong mga pagpapala. Panginoon, sa buong daigdig, alam namin na ikaw rin ay kumikilos. Magbigay ka ng kapayapaan sa mga dako na may mga tensyon at mga bansang makapangyarihan na ginagamit ang kanilang lakas upang agawan ng karapatang pagmamay-ari sa kanilang teritoryo ang mga maliliit na bansa. Ikaw, alam namin, Panginoon, ay dakila at ang iyong katuwiran, katarungan ay patuloy mong ipaaagos. Dinggin mo, O Panginoon, ang dalangin ng iyong mga anak at bigyan kami
ng malalim na pananampalataya at tiyaga sa paghihintay sa iyong tugon sa aming mga panalangin. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Buhat sa lusag ng kasalanan, iniligtas ako ng lubusan. Ang buhay ko ay hawak niya, dahil ako'y kanya. Ako ngayo'y kay Kristo, si Kristo ay akin. Kahit pumanan sa mundo, at langit ay dagnig. Atin pong basahin ng sagutan ang aralin sa Lumang Tipan na matatagpuan sa Aklat ni Jeremias, Kabanatang 31, mga talatang 7 hanggang 9. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Pagbunyin ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, mga nalabis sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may anak na pasusuhin, pati ang malapit ng mga anak. Sila'y babalik na talagang napakarami. Lahat, uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko pabalik. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa patag na landas upang hindi sila madapa. Sapagkat ang Israel ay aking anak at si Ephraim ang aking pangalan. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu magmula sa unang mula ngayon magpakailanman walang hanggan. Amen. Ang ating pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 46 hanggang 52. Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob."
Tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Nihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ng bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Tayo po ay pinagpala na ng ating Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Atin ngayong pakinggan ang mensahe sa awit mula sa koro ng Crusaders na kasunod ay ang kapahayagan ng salita mula kay Pastora Len. Purihin nga ang Panginoon sa mensaheng dinala sa atin sa awit ng Crusaders Choir. Mamaya naman sa handog, panahon ng paghahandog, atin namang maririnig ang tinig ng ating pong kapatid na Pauline Vizcara. Ito ang inihayag na pangako ng Diyos kay David sa pamamagitan ni Propeta Nathan na matatagpuan sa 2 Samuel 7, mga talatang 8. Sumusunod dito. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila. Magiging payapa ka
papatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At papatatagin ko ang kanyang kaharian. Sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Mangusap ka nga, O Diyos, sa amin sa sandaling ito at alisin mo po anumang hahadlang upang malayo ang isip at aming pandinig sa iyo. Amen. Sa kabila ng nagawang mabigat na pagkakasala ni David, na pangangalo niya at pagpatay ng inosenteng kawal na si Urias, nanatili nga ang pangakong ito ng Diyos sa kanya. Bagaman, hindi nawala ng kaguluhan ang kanyang sambahayan. Ang anak pa nga niyang si Solomon kay Bathsheba, kung saan siya nakagawa ng pangangalo niya ang sumunod sa kanya bilang hari. Kay Solomon, nagpatuloy ang katuparan ng pangako ng Diyos kay David na ang anak niyang ito ang magtatayo ng templo. Naging tanyag si Solomon bilang hari. Bunga rin ng kanyang natatanging karunungang kaloob ng Diyos. Subalit, sa Biblia mababasa natin kung paanong nakalimot siya sa Panginoon at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nayanig ang paghahari niya na sa likod ng kinang ng yaman niya at niluluklokang trono ay ang banta naman ng pagkakahati ng bayan. Gayunpaman, ang pangako ay nanatili ayon nga sa mga talatang ito sa unang hari, kabanatang 11, na winika ni Yahweh. Dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Ngunit, alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya. Alang-alang kay David na aking lingkod, at sa Jerusalem ang lungsod na aking pinili. Nang mamatay si Solomon, nahati nga ang bayang Israel sa hilaga at timog. Gayunpaman, nagpatuloy ang pangako ng Diyos na mananatili sa lipi ni David ang paghahari niya. At ito nga ay sa kaharian ng Huda. Ang taguring anak ni David ay nagdala ng pag-asa sa mga Israelita na tunay ngang dumaan sa panahon ng matinding pagdurusa mula ng makubkob ng makapangyarihang Assyria, ang hilagang kaharian ng Israel, at nang lumaon ay maging bihag naman ng Babylonia ang timog kahariang Huda. Ang anak ni David, son of David, na ito na unang nagkaroon ng katauhan kay Solomon, ngunit naging kabiguan naman at siya pang nagdala sa kapahamakan ng bayan, ay naging panaghoy at panalangin ng bayan na pinanatiling buhay sa mga pahayag ng propeta tulad nina Isaias at
Jeremias. Hindi man rektang anak ni David, tulad ng masusumpungan sa Ebanghelyo sa Bagong Tipan, ngunit may mga pahiwatig tulad ng sa Isayas 9, mga talatang 6 at 7, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Gayon din sa Jeremias, kabanatang 31, talatang 9, uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko pabalik. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa patag na landas upang hindi sila madapa, sapagkat ang Israel ay aking anak at si Ephraim ang aking panganay. Sa isang malalim na Israelita at Hudyo, ang angka ni David ay nagdadala ng pag-asa at kagaangan sa buhay, lalo pa ang mga katagang anak ni David. Ang itinuturing na Mesiyas na darating, ang tagapagligtas ng Israel. Sa panahon ni Jesus, ito ay mas naging matingkad, at sa mga nakarinig sa mga aral niya at nakasaksi sa kanyang mga mahimalang gawa ng pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapakain sa libo-libo, pagpapalaya sa mga nasasapian ng masamang espiritu na pinatimo sa puso nila, nanampalataya ang ilan na si Jesus na nga ang ganap na anak ni David. Nawala man ang paningin ng bulag na si Bartimeo, ngunit ang kanyang mata ng pananampalataya ay nanatili dahil walang nakapigil sa kanyang pagsigaw ng paghingi ng kahabagan nang marinig niyang darating si Jesus. Kapansin-pansin na may pagkilala siya ng anak ni David para kay Jesus. Maaari namang tawagin na lamang niya itong guro o Ginoo, katulad ng ibang humingi na ng tulong kay Jesus. Ngunit si Bartimeo at ang katapat na salaysay sa dalawa pang synoptic gospels na mga hindi pinangalan ng bulag, ang bukod tanging may pagtawag na anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang ganitong pagtawag ay nagpapamalas ng lalim ng kaalaman ni Bartimeo sa kasaysayan ng pananampalatayang Hudyo na sinabayan ng malakas na pananalig sa magagawa sa kanyang kalagayan ng anak ni David na sugong ganap na tagapagligtas ng bayang hinirang ng Diyos. Ang sigasig niya sa paghingi ng awa at pansin mula kay Jesus ay isang katangian ng malalim na pananampalataya. Alam niya at malinaw sa kanya ang ninanais niya na nang tanungin siya ni Jesus kung ano ang gusto niyang gawin nito para sa kanya, madali niyang nawikang nais niyang makakita. Tayo man ay nalalagay at malalagay sa sitwasyon kung saan ay may mawawala sa atin. Ngunit, ang ingatan nawa nating di mawala ay ang pananalig sa kapangyarihan ng Diyos kay Kristo. Magandang pagbulayan ang mga kilos at pangyayari sa kwentong ito. Nasa tabing daan daw si Bartimeo na dahil sa siya'y bulag ay hindi pansin ng mga tao ni marahil ay tinitingnan. Hindi tinitingnan. Walang pakinabang sa kanya at pabigat sa lipunan. Pero sinabing siya raw ay namamalimos. Kapahayagang pagsisikap niyang mabuhay pa rin. Yun nga lamang ay umaasa sa
habag ng tao. Tapos, siyang pagdaan nila Jesus. Nang marinig ni Bartimeo na ang dumaraan ay si Jesus, saka siya nag-ingay. Sumigaw ng walang tigil, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao ron, tumahimik. Kasi nga invisible siya sa kanila at hindi marapat pansinin dahil wala ngang halaga siya para sa kanila. Tumigil si Jesus. Pero hindi siya lumapit kay Bartimeo, kundi nag-utos si Jesus na dalhin siya sa kanya. Dito mapapansin natin ang pag-akay ni Jesus sa mga tao na pawang bulag, sa mga bulag, na upang matapunan ang awa ay ginamit na ang tinig sa pagsigaw. Maaari namang nilapitan na lamang niya itong nag-iingay na bulag at limusan. Pero, kilos pamayanan, community action, ang naging pamamaraan ni Jesus sa sandaling ito. At yung mga tao naman, sila ang tinawagan ng pansin ng Panginoon, ay saka na lamang pinansin. Yan. At pinalakas ang loob ng bulag sa pagsasabing pinatatawag siya ni Jesus. Marahil parang sinasabi nilang, maswerte ka o mapalad ka dahil siya ay binigyang pansin ni Jesus at dininig ang sigaw nito. Ang sumunod na pangyayari ay hindi inaasahan sa bahagi ni Bartimeo. Ang ihagis ang kanyang balabal, paluksong pagtayo at paglapit kay Jesus. Nagbabadya ito na may inaasahan siyang himalang gagawin ni Jesus sa kanya, higit pa sa limos. At alam niyang iiwanan niya na ang panahong ito ng paglilimos at handa niyang iwanan yon. Ang pagtanggap sa kanya ni Jesus ay isa ring hindi inaasahan sa kanilang konteksto na pawang paghahagis lamang ng limos sa mga bulag ang kaparaanan. Nagbukas si Jesus sa isang pag-uusap o dialogo sa tanong na, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Isang katangian ng ganap na anak ni David na pagbibigay puwang sa mga tao upang ipahayag ang kanilang naisin at hindi pinangungunahan. Ito ay isang bagay na dama at danas ko sa Diyos. Alam niya ang kailangan natin. Ngunit, sa totoo lang, hindi niya tayo pinangungunahan. Isang patunay ng kaloob na kalayaan ng ating Diyos, kung saan itinuturo rin niya sa atin ang diwa ng kapakumbabaan. Naakay niya tayo sa pagtanong sa ating sarili, ano ang gusto mong gawin para sa iyo? Gusto kong makakitang ang pagtawag ni Bartimeo kay Jesus ng anak ni David ay ugma sa lalim ng kanyang pananampalataya na hindi lamang sa limos o bagay na material na susukat kundi sa dignidad o halaga ng kanyang pagkatao na may paningin at maging kapaki-pakinabang sa pamayanang ginagalawan. Hindi siya nasadlak sa pagiging asa
sa habag o limos ng iba, kundi ang makatayo sa sarili niyang paa at mapalaya sa mapang-aliping kapansanan. Ang pananampalatayang ito ni Bartimeo ang nagbigay paningin sa kanya. Ayon na rin sa winika ni Jesus. Hindi nga natin alam kung ano ang maaaring mangyari sa ating buhay. Isang kakilala ang kailan lang ay nabalo. At wala naman silang anak. Naglipat mula sa Manila patungo sa kanilang bayan sa bandang Mindanao. Hindi pa siya nakakaahon sa pagdadalamhati niya, kaya naging ritual niya ang araw-araw na pagtirik ng kandila para sa yumaong asawa sa kanilang tahanan. Pero sa kasamaang palad, nalimutan niyang patayin ang kandila na naging sanhi ng pagkakasunog ng kanilang tahanan. Di ba? Sunod-sunod na dagok. Nawala na ang asawa. Nawala pa yung buong bahay. At yung mga iniingatan niya na mga alaala ng kanyang asawa, nawala pa rin. Sa mga ganitong sandali ng buhay, lumapit tayo kay Jesus, na siyang ipinangakong anak ni David, kung saan ang paghahari ng Diyos ay mananatili. Siya ang magbabalik sa atin sa kaayusan, katinuan ng isip, kapayapaan, at katiwasayan. Mula sa hilaga, siyang magtitipon mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga mahihina, mga may kapansanan at pasanin ng lipunan, mga may alagain at mga panganakin. Sa madaling sabi, mga itinuring ng mundo na pabigat, ngunit sa Diyos, sila ay mahalaga. Tayo ay may halaga sa ganap na anak ni David. Nawa nga, mawala man ang lahat sa atin. Katulad ni Bartimeo na nawala ang kanyang paningin. Ngunit ang ating idalangin, kapag dumating ang mga sandaling ito, ang ating idalangin, Panginoon, huwag niyo pong itulot na ang nalalabing pananampalatayang kaloob niyo sa akin, sa amin, ay mawala. Manatili nawa ito. Manatili ang ating pananampalataya kay Jesus, na ganap na anak ni David, na siyang magbabalik sa atin sa buhay na kasiyasiya, sa kabila ng mga nawala sa atin. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paglalagak natin sa Diyos ng ating mga ikapu, pangako at mga kaloob, alalahanin natin ang kanyang salita ayon sa nakasaad sa pangalawang Korinto, Kabanata 8, Talatang 7, na masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawa ito. Atin ngayong ialay ang ating mga ikapu, pangako at mga kaloob.
Sambitin po natin ng sabay-sabay ang panalangin ng pagtatalaga. O Diyos, kami ay iyong binusog sa pagbuhos ng iyong pag-ibig. Pinalakas mo kami sa iyong nagbibigay siglang espiritu. Pinasariwa mo ang aming mga isipan sa iyong karunungan. Ang aming pangangatawan ay pinatatag ng iyong kapangyarihan at lakas. Tunay ngang ikaw ang pinagmumulan ng bawat mabuti at ganap na kaloob. Inihahandog namin sa iyo, O Panginoon, ang marapat na bahagi na ipinagkatiwala mo sa amin, na sagana kasama ang panalangin na magagamit ang lahat ng ito alang-alang sa pagtatayo ng iyong kaharian dito sa lupa. Tanggapin mo ang aming mga kaloob, O Diyos, bilang kapahayagan ng aming pasasalamat sa iyong kabutihan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya bilang UCCP ika-4 na artikulo. Sumasampalataya kami na ang banal na kasulatan ay matapat at kinasihang saksi ng Diyos sa kanyang pagpapakilala sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa kasaysayan upang magbigay liwanag, gumabay, magtuwid at magturo sa mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya at pagsaksi. Utos ng Panginoon sa ating tanan.
Tayo ay sama-samang manalangin. Kung paano ngang buong kayang nagsisigaw ang bulag na si Bartimeo upang makuha ang pansin ni Jesus at matapunan siya ng habag. Nawa Panginoon, anuman ang aming kalagayan ay gawin namin ang aming buong makakaya sa pagpapatatag ng pananampalatayang kaloob mo sa amin, na siyang tangingang aalalay at aagapay sa amin kapag mga pagsubok sa buhay ay kinuha ang lahat sa amin. Walang-wala kaming hawak. Tunay nga na nawa ang pananampalatayang sa iyo ay nagmumula. Ang siya nawang manatili, O Diyos, sa amin anumang mga pagsubok ang dumating. At ito ang magdala sa amin sa kapakumbabaan na humingi sa iyo ng awa at humingi sa iyo ng gabay upang malaman namin, maging maliwanag sa amin kung ano ang marapat namin hilingin sa iyo. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos kay Kristo, ang ganap na anak ni David, ang siyang nagbibigay ng kalayaan sa amin, Panginoon, upang ipahayag ang aming mga mithiin, ang aming mga kahilingan, ang aming mga naisin na nagmumula sa aming mga puso. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ikaw nga ang makapangyarihang Panginoon, na ang kapangyarihan ay hindi ginamit upang kami ay diktahan, kung hindi maipalabas sa amin ang kusang loob, masayang pagpapasya, malugod na pagsunod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, kay Kristo, ang ganap na anak ni David, na siyang naging lubos na katuparan ng pag-asa na malaunang minimithi ng taong napalayo sa iyo bunga ng kasalanan. At ngayon kami ay patuloy na hahayo at haharap sa mga hindi naming hawak na kaganapan sa buhay. Ngunit ang panghahawakan ay ang mga pangako mo, O Diyos, na kaligtasan, kagalingan, at pag-alalay. Salamat, Panginoon, na bilang isang pamayanan ng mananampalataya, kami ay pinaalalahanan mo na mag-akay sa iyo ng mga nilalang na ang kahinaan ng pangangatawan at maging ang kapansanan ay nagpigil sa kanila upang makatayo, makalakad ng may paningin. Nawa nga, Panginoon, bilang isang iglesia, kumilos kami bilang pamayanan ng mananampalataya at hindi mo masumpungang nagkakanya-kanya at hindi nagtatapon ng paningin at awa sa mga nangangailangan nito. At ngayon kami po ay hahayo na panghahawakan at mananangan sa iyong mga pangako. Mga minamahal at tinubos na anak ng Diyos, humayo nga tayo na may katiyakan na ang pananampalatayang kaloob ng Diyos ang siyang tanging mananatili sa mga pagkakataong
mawawala ang mga mahalagang bagay at tao sa atin. At ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, ang lubusang nagbibigay sa atin ng kabanalan kay Kristo, at pag-ibig at karunungan sa banal na Espiritu ang sumaatin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.